Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode. Take a break and enjoy the show. This is Radio El Duende, your radio. Over. Isang nakakakilabot at nakakatindig balahibong gabi sa inyong lahat at sa aming mga taga-subaybay. Isa na namang kwento ang inyong matutunghayan na ipinadala ng ating sender na hango sa totoong karanasan ng mga magkakaibigan. Bells, there are lots of places in the city where you can celebrate your bachelor party. Why here? To make things different, I'm going to be the first soon to be a bride. I want to make this a trend. Hindi mo ba naramdaman o ako lang ba ang may masamang pakiramdam in this place? Remember, this is a remote area. Kinikilabutan ako sa bahay na to, Bells. Iyon naman talaga ang theme ng bachelorette party ko, Trash. Bells, masama ang kutob ko. Ayan ka na naman sa kutob mo. Ni isang wala namang tumama sa mga kutob mo. Hello? Hello? Ba't walang sumasagot? By the way, asan na ba sila? Kanina pa tayo dito. Sunod na ang mga yun. Dapat kasi, sabay-sabay na tayong pumunta dito. Tumigil ang pagmamaneho ng sasakyan nang may nakita silang ginang papasok sa susunod na barangay. Saan pupunta ninyo, Ineng? Sa Mansyon de la Suerte po. Sigurado po kayo, Ineng, doon ang punta niyo? Do we look like we're joking? Pasensya na po sa kasama ko, pero opo, doon po ang punta namin. Hindi agad nakasagot ang malang at agad tumalikod, sabay sabi, umalis na kayo bago pa tumilim. Chick, she's crazy. Magsitigil nga kayo. Ba't ka biglang tumahimik, Lydia? Huwag mo sabihin, naniniwala ka sa manang na iyon. Wala namang masamang maniwala, lalo na kung kapakanan natin nakataya. Mabuti pa, pumasok na tayo. Papasok na sana sila sa bahay nang may lumitaw na isang matanda. Isang malaking pagkakamali ang pagpunta niyo rito. Inising ninyo ang kaluluwang mahigit 100 taon nang nahihimlay. Babalutin ang liwanag ng kadiliman at dadanak ang dugo. Mabuti pa ang huwag nang ituloy ang mga balak ninyo. Bells, tara na. Shh, Lola. Nasa taong 2024 na ho tayo. Nagpapaniwala ba naman kayo sa mga ganyan? Tsaka, sayang po ang pagpunta namin dito kung babalik kami. Basta binalaan ko na kayo. Bella, tara na nga. Uwi na tayo. Asa na si Lola? Kanina, andito lang siya. Di ko lang. Huwag na kayo tayong tumuloy. Pati ba naman ikaw? Nagpapaniwala sa mga ganun? Mabuti pang pumasok na tayo. Let's go! Bells! Bells! Namangha si Bella sa ganda ng bahay sa loob habang nilibot ang kanyang paningin sa buong bahay. Makikita mo talaga na pinaglumaan na ng panahon ang bahay. Puno ng alikabok ang bawat sulok pero maaninag mo pa rin ang kagandahan nito. Batay sa instruktora sa labas at loob ng bahay at maging ang mga muebles ay halatang ginawa ito sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Agad namang nahagip ng kanyang mga mata ang painting na nakasabit sa pader.
Malabo na ang painting dahil sa alikabok, ngunit maaaninag mo pa rin ang larawan ng isang babae at lalaki. Mapapansin mo sa kanilang mga mukha at pananamit ang pagiging dugong bughaw. Makikita mo ang tunay na kaligayahan sa mga mata ng babae na puno ng pagmamahal, ngunit nakapinta sa mukha ng lalaki ang kalungkutan at pagsisisi. Pero binaliwala agad iyon ni Bella. Tara na sa taas. Doon natin ilagay ang ating mga gamit. Bells, tama ba itong naging desisyon natin? Alam mo, Shaz, huwag mong hayaan ang sarili mo na pangunahan ng takot. Ako na ang bababa. Halatang ayaw mo bumaba dahil natatakot ka. Patuloy pa rin ang katok na pabagsak sa may pinto ng bahay. Wait! Bababa na! Ayaw ba naman makapaghintay ang mga ito? Lagot kayo sa akin kung hindi nyo nadala yung ibang pinadala ko. Sila na ba yan, Bells? Wala pa, titingnan ko. Pagkababa ni Bella, agad niyang binuksan ang pinto. Ano ba? Napakalakas niya namang kumatok. Pero, pagbukas ni Bella sa pinto ay walang tao. Nilibot niya ang kanyang tingin sa buong paligid, pero wala talagang tao. Agad niyang sinirado ang pinto. Baka iyong matanda lang yun kanina. Lakas naman niyang mga trip. Babalik na sana si Bella sa taas ay bigla na namang may kung sinong kumatok ulit sa pinto. Bumalik si Bella sa pinto upang buksan ito. Surprise! Congrats, Sisi! Ay, kabayo. Ano ba kayo? Ba't gulat na gulat ka, Besh? Para kang nakakita ng mundo, kami lang naman tong nagagandahang dilag na kaibigan mo. Muntik na akong atakihin sa puso sa inyo. Lakas nyo ng mga trip, ah. May tago-tago pa ko yung nalalaman. Kakarating lang namin, no? At saka, ang creepy this place, ha? Nakaramdam ng konting kaba si Bella pero binaliwala lang niya iyon. Kaya nga napili ko to, di ba? Come in! Come in! Nasaan si Shasha? She's upstairs. Inaayos ang gamit niya. Ang boring naman dito. Walang signal. How am I able to talk to my Sian? Biglang natahimik si Bella kasi sa pagkakaalala niya nag-ring ang phone niya kanina sa labas. Pero baka sa labas lang may signal, wala sa loob. Tumahimik ka nga dyan, May. Support na lang natin si Bella. Ikakasal na nga siya, di ba? Fine. Oh my G! Sisters! Kumusta ang biyahe nyo papunta rito? What did you expect? Nakakapagod ang biyahe. Ang layo-layo kaya nito. Wala ka naman iba makikita bukod sa puro kahoy at kabundukan. At muntik pa kami nakasagasa ng pusang itim sa daan. Buti ka mo na ilagad agad ni Lydia. Dahil pagod kayong lahat, halina kayo sa taas. After nating magpahinga ay isa-set na natin ang decorations. Gusto ko mag-retouch. Saan ba CR dito? At saka naiihi na rin ako. Nasa baba. Kumanan ka katabi ng kusina. Yun, pinakadulo na pinto. Okay, thanks. Ang ginawa naman dito? In fairness ha, kahit na luma na itong mansyon, maganda pa rin, parang inalagaan. OMG, lalamukin talaga kami sa lugar na to. It gonna ruin my skin. Lydia, ikaw ba yan? Lydia, alam ko hindi ka marunong manakot, kaya ititigil mo yan, te.
Wow ha, ako pa talaga tinakot nyo? Lydia, ano ka ba? Huwag mo akong tinakot-takot. Ano bang ginagawa mo dyan? Pwede. Tagal mo naman mag-CR. Ay, kabayo. Okay ka lang? Masama ang pakiramdam ko sa lugar na to. Kanina, akala ko ikaw yung sinusundan ko. Parang may kung sinong nakatira sa bahay na to. Pagod lang yan, Jess. Halika na. Hindi pa rin mapakali si Jessa sa kanyang nakita. Imbis na tumulong sa pagsasaayos ng dekorasyon ay binalot siya ng kaba hanggang sa dumilim. Congratulations, pals! Cheers, guys! Woo! Jess, okay ka lang ba? Yun, nakita mo pa rin ba kanina ang pumapagabag sa'yo? Pero hindi ba kayo nahihiwagaan sa lugar na ito? Ang sabi-sabi, ang bahay na pinaglumaan ng panahon ay pinamumugaran ng mga masasamang espiritu. Sila ang mga espiritong ligaw. Espiritong ligaw? Sila ang espiritong nahiwalay sa Diyos at bigong makahanap ng daan pabalik sa Kanya. May nakita akong video na nagkukwento sa kababalaghan na bumabalot sa lugar na to. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa mga ganun? Hindi nga. Ikukwento ko lang. May isang magasintahan na nakatira dito matagal na panahon na ang nakakalipas. Ikakasal na sana ang babae, pero pinagtaksilan ito ng asawa at sumama sa ibang babae. Dahil sa labis na pagmamahal sa lalaki, hindi niya pinalampas ang nangyari. Gumawa siya ng paraan para masira ang kanilang pagsasama. Gusto niyang mapasakan niya ulit ang lalaki at patayin ang babae. Lumapit siya sa isang mangkukulam para masakatuparan niya ang kanyang plano. Dahil sa makapangyarihan na kulam, ay namatay ang babaeng kireda ng kanyang kasintahan. Nang mabalitaan ito ng lalaki, galit na galit itong sumugod sa kasintahang pinagtaksilan. Hawak na hawak ang punyal. At sa mismong harap ng babae, dumanak ang dugo mula sa puso ng kanyang minamahal. Pero hindi pa tapos ang lahat. Lumapit siya ulit sa mangkukulam para buhayin ang kanyang asawa. May isang paraan pa upang mabuhay ulit ang kanyang asawa, ang sabi ng mangkukulam. At iyon ay pumatay ng siyam na buhay na babae. At kahit napatay na siya, ay patuloy pa rin siyang nagmumulto sa bahay na to para paghiganti. Nakakatakot na, May. Huwag mo nang tapusin. Natatakot na ako. Anong nangyari? Nabuhay ba ang kanyang asawa? Iyon ay hindi ko na alam. Maaring nabuhay at maaring hindi pa. Hoy, ano ba kayo? Ang seryoso naman niyang mga mukha ninyo. Tinatakot ko lang kayo. Wait, nasaan si Jessa? Tumakas ang ihip ng hangin at nagsipatayan ng ilaw ng kanilang sininihan. Bumukas ng malakas ang pinto at... Boses yun ni Jessa. Dali-dali silang tumayo sa sala at tumatakbo pumunta sa pinaroroonan ng boses, pero huli na ang lahat. Nakita nilang nakahandusay ang katawan ni Jessa na naniligo sa sarili nitong dugo. Totoo nga ang kwento. Halina kayo, malis na tayo! Pero hindi dapat natin iwan ang katawan ni Jessa dito. Bella, halika na. Ah! Nakita nilang nakalambitin ang katawan ni May sa itaas, duguan at wala ng buhay. Tara na! Nasaan ang susi ng sasakyan? Pero ano ba, Bella? Gusto mo bang tayo naman ang isinut? Dapat hindi na tayo tumuloy. Tayo na. Palabas na sila ng mansyon pero hindi nakalabas at nasarhan si Bella sa loob. Ano ba? Lumabas ka na. Sasha! May! Pasigaw
na tumatakbo si Bella hanggang makarating siya sa basement at pumasok doon. Maliwanag ang paligid dahil sa mga kandila na nakabukas. Laking gulat na yan sa kanyang nakita. Katawan ng isang lalaki na nakahimlay at hindi na aagnas. Naalala na lang ni Bella ang painting na nakita niya kanina. Iyon ang lalaki na nasa larawan kasama ang isang babae. Muntik nang nahimatay si Bella sa sobrang takot na bumabalot ngayon sa kanyang katawan. Sa sulok ng silid may napansin si Bella na nakasulat na dugo sa dingding. Anim-anim na bilang ang nakamarka gamit ang dugo. Biglang bumalik sa alaala ni Bella ang mga sinabi ni May kanina at doon lang niya napagdugtong-dugtong ang lahat. Bella! 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 Biglang natauhan si Bella nang marinig niya ang mga boses ng kaibigan. Pinalutang sa ere si Bella habang sinasakal ang leeg nito. Bella, kailangan namin sunugin ang katawan ng lalaki. Ang sabi ng matanda, nasa loob lang daw ito ng bahay. Tumilapon ang dalawang kaibigan ni Bella at humantusay ito sa sakit. Pinakawala ng multo si Bella at lumagapak ito sa sahig. Napasigaw na lang siya sa sobrang sakit ng kanyang katawan sa pagkakabagsak at nabali ang kanyang kanang kamay. Bilisan na natin, tayo na. Nang marating nila ang basement, agad nila itong binuhusan ng gasolina pero nabigla sila nang dumating ang multo. Sinugod agad nito ang dalawang natitirang kaibigan ni Bella at agad binawian ng buhay. Takot na takot si Bella pero ayaw niyang panghinaan ang loob. Kinuha niya ang kandila na nagbigay ilaw sa kwarto. Pero sinakal siya ulit ng multo at pinalutang sa ere. Hindi isang tulad mo kikita sa kaligayahan ko. Inihagis ni Bella ang kandila na hawak niya doon sa katawan ng lalaki at agad itong lumiyab. Binitawan ng multo si Bella at pumunta ito sa bangkay ng asawa na nasusunog. Pero huli na ang lahat dahil pati siya ay tuluyan ng nasunog. Sa huli, payapang nakalabas si Bella sa lugar na iyon pero hindi niya pa rin makakalimutan ang bangungot na kanyang sinapit kasama ang mga kaibigan sa lugar na iyon.